mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba paimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is a new. Oh, Jimboa. Ang ganda ng title natin ngayon mga buweks. Jimboa. Made in Vichin. O, Jimboa. Nakakaloka. Napanood nyo ba ang Miss Charm 2024 kagabuhay? Nakakaloka ito, Jimboa. Hello po sa mga nanonood dyan. Ayan ha, 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Maraming salamat sa mga unang nag-like dyan, Jimboa. Sa mga hindi pa nagla-like at naka-subscribe, ayan, galaw-galaw para hindi mapaimburnal, diba? Regalo nyo na sa aking yung likes na yan at saka subscribers, diba? Kasi magpapasko na, diba? Anyway, bago magpasko, ibuga na natin muna ito, diba? Nakakaloka itong Made in Vichin, diba? Ang Miss Charm competition or organization, no? Sabi nila kapag lutong Vichin daw ang international pageants, paniguradong malasa ang hapag-kainan. Nakakaloka ito. But anyway, bago natin simulan yan, ang ating talagang mahaba-habang talakayan, ay dahil naman ay natambakan ako ngayong araw na ito. Sobrang busy ko mga buweks, no? Puntahan muna natin itong ating pambatong si Marky Stroem. Tama ba yan? Si Marky Stroem, no? Sa kanyang laban sa Mr. Universe 2024. Talaga namang palong-palo. Hindi ko alam kung ilang taon na siya. Pero ang pagkakaalam ko, siguro ano na siya. I don't know if it's late 30s or early 30s, no? Kung nakita nyo na yung picture niya, grabe, ang gwapo niya pa rin. Parang hindi siya tumatanda, di ba? At saka ang ganda ng katawan. Talaga namang palong-palo. At ang kanyang ang kanyang national costume ay walang iba kundi ang tikbalang. Di ba? Talaga naman ang laki-laki ng tikbalang na ito. Grabe, no? Ang syrup-syrup niya. Grabe, oh, ang ganda ng ang ganda ng katawan. Wala akong masabi, mga buwengs. Putok na putok, di ba? Sana oil na puputukan, di ba? Ang gwapo niya, grabe. Oh, yummy-yummy talaga, no? Parang daddy-daddy na yummy yung datingan niya, no? Syrup-syrup, di ba? Ang taray naman ni Mama, di ba? Mama ba or Papua? Sorry. Ni Marky Stroeng, pak na pak talaga ang kanyang national costume dito sa Mr. Universe 2024, di ba? Panalong-panalong, ganda ng katawan, o talagang pinaghandaan niya, o talagang maganda na talaga yung katawan nito kahit noon-noon pa, di ba? Naalala ko yung national costume nung sumali sa sa Binibining Pilipinas, no? Yung siya, ano naman yun kabayo rin yata, yung tikbalang din yun. Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng national costume niya. Grabe, ang lakas ng dating niya dito, laban na laban, no? Pero ang balita ko, 11 lang yata sila, or less than 20, no? Kasi nag-back out yata yung ibang bansa. I don't know kung totoo yun, no? Pero ayun nga, panalong-panalo siya dito. Talagang vongacious ang kanyang tikbalang costume, di ba? Win na win talaga ito. Panalong-panalo, pak na pak, ganon, di ba? Sino ba yung pangalan nitong si Graciela, di ba? Si Graciela Lehman, di ba? Parang ganito yung national costume niya. Tikbalang din yata yung nagkakamali, no? Puting tikbalang, di ba? Ang laki-laki nun, ang taas-taas. Ang nag-design niyan si Paulo Ballesteros. Kung hindi ako nagkakamali, Ang sarap ng tikbalang na ito, di ba? Ang sarap kainin. Ang sarap luhuran, di ba? Charot! Ang sarap-sarap niya, in fairness, no? Super yummy. Ang ganda ng kanyang national costume, in fairness. So, kudos sa designer. At saka bagay na bagay sa kanya. Panalong-panalo. Talagang 101% para sa akin ito, no?
Grabe itong Mr. Universe, pati yung gender equality, talagang tanggap na rin, no? Talagang, ay nako, lahat yata ng pageants ngayon, yung gender equality talagang okay na at maganda 'yan 'no, maganda 'yan. Ang galing naman ng nito, ng utak nito ng gumawa nitong national costume na ito, napakaganda. Sobra talaga, masterpiece talaga 'no, ayos yung laban natin sa sa Mr. Universe. Nararamdaman ko baka masungkit natin yung yung corona 'no, hindi baka, masusungkit natin ang corona. Grabe naman itong national costume niya, 'di ba? Panalong-panalo, ang ganda. Talagang world class ang mga Filipino designer 'no, ang bongga nito, ang galing. Minsan, tulad nga ng sinabi ko sa live natin nung nakaraan 'no, mas magaganda pa yung national costume 'no, mas magaganda pa or palong-palo yung pati yung details ng national costume kapag pagdating sa mga hindi lang national pageant, kahit na international pageant, kapag yung national costume ng mga lalaki, 'no, ng ating mga pambato, mas palong-palo kaysa sa mga anong tawag dito, mga candidates nating mga babaihan 'no, or mga babae 'no. Mas maganda yung mga national costumes ng mga lalaki sa Pilipinas. Talagang makikita mong pinaghahandaan, 'di ba? Nakakalokang ganda, awesome. Palong-palo ito. Saludo ako sa designer nito. Beautiful costume indeed, 'di ba? Talagang laban na laban siya diyan, panalong-panalo. I love it, 'di ba? So good luck sa iyong Marky Stroem sa iyong laban sa Mr. Universe 2025. Aabangan namin 'yan sa na 'yan kung hindi ako nagkakamali, next week na 'yan, 'di ba? So yata, December 28 ba? Kung hindi ako nagkakamali. Pero i-update ko kayo, Jimbo. So winner ito. Aabangan natin ang kanyang pasabog sa Mr. Universe, Jimbo. Anyway mga buweks, dito naman tayo dumako ngayon, di ba? Sa Made in Vicina pageant, ang Miss Charm, di ba? 2024 na pinanood natin kagabi lang. Ayan ha. Congratulations kay Miss Philippines, Kayla Carter, na pumasok siya sa top 20, 'di ba? Okay lang 'yan, okay lang 'yan, no. At least hindi tayo na El Tocuyo, 'di ba? Kung hindi niyo po nakita, for sure nakita niyo na, no. Ang mga pumasok sa top 20, of course kasama diyan si Philippines, no, si Namibia, Malaysia, Thailand, New Zealand, Germany, USA, South Africa, El Salvador, Vietnam, Philippines, Venezuela, Ecuador, Russia, Puerto Rico, Australia, Mexico, India, Colombia, Nigeria, and Indonesia. O talaga naman, di ba, hinuli pa sa Indonesia, panalong-panalo ito, diba? Nakakaloka yung aurahan ni Kayla Carter kagabi. To be honest, no, maganda yung inilaban ni Kayla Carter. Mas gusto ko yung kanyang pasarela kagabi kaysa sa sa preliminary. Lalong-lalo na sa swimsuit competition, talagang palung-palo siya diyan, di ba? Ang ganda-ganda niya kagabi, laban na laban, tapos nilaglag. Diyos ko, tignan niyo naman ang face card. Di ba? Ni Kayla Carter, talagang panalong-panalo, talagang laban na laban siya kagabi, pero niligwak, di ba? Sa top 10. Ayan ha, nakakaloka ito. She has one of the most beautiful body, no? Sa laban kagabi sa Miss Charm. Wag nating yan, wag nating i-deny yan. Talagang maganda yung katawan niya, yung balakang, grabe. Buong-buong Coca-Cola body ang datingan niya, di ba? Yung bote ng Coca-Cola, ang ganda-ganda ng katawan niya. Eto kung iisipin nyo, magaling na yan magaling na yung kandidata natin na yan, kagabi, no, sa Miss Charm. Pero hindi man lang ipinasok, no? Never na talaga. Alam nyo talaga na pag made in Vichin, talaga naman, di ba, nakakaloka. Maganda na nga high caliber na nga di ba? Nilaglag pa rin talaga ng bonggang-bongga sa top 10, di ba? Iba talaga ang galawang Vichin. Ang ganda ng katawan, kung yan ang pagbabasehan lang, no? Pati ang pati ang face card dito sa Miss Charm, no? Para makapasok sa top 10, ay talagang ewan ko na lang, no? Bakit tayo naligwak, di ba? Nasaan ang hustisya, di ba? Hustisya naman, mga hurado, nakakaloka ito mga ito. Very pretty,
Body, grabe, ang perfect ng figure niya talagang at saka siyempre ito pa 'no, very intelligent itong si Kayla Carter, 'di ba? Grabe yung kurbada ng kanyang katawan talagang hulmadong-hulmado, nakakaloka, Coca-Cola body nga kung sabihin natin, 'di ba? Ang lakas niya sa swimsuit round, sa totoo lang 'no, napakalakas niya. Maganda yung laban niya kaya nagulat rin ako hindi na siya pumasok sa ano, sa top 10. Niligwak na ng bonggang-bongga sa top 10 ang ating barbihang kandidata. Nakakaloka. Fresh na fresh pa naman siya kagabi. Akala ko magpe-penetrate siya. Kaya lang sabi ko, ay Diyos ko Lord. Hindi na ako na ano hindi na ako nagulat yung totaling parang na-shock ka ng bonggang-bongga. Hindi na, okay na ako sa top 20. Okay lang yan, still proud pa rin sa kanya. We should be proud, no? Sa kanya. Well, to be fair, marami rin namang malalakas na kandidata sa Miss Charm kagabi, no? Hindi lang naman siya. So, siguro may mga pinagbasihan yung organization, pati yung mga judges, di ba? To be honest, minsan or kagabi no, naisip ko, it is wise din yung decision ni Krishna Gravides, no? Na nag-ano siya, na nag-withdraw siya dito sa Miss Charm, no? Sa totoo lang, sa Miss Charm Philippines title. Instead of sumali na lang siya dito sa Miss World, no? Na ginanap sa nung kailan ba 'yan? Nung July lang, 'di ba? Sa Philippines, which she won, 'di ba? So winner na winner siya doon. Who knows naman, malay mo mamaya hindi pala talaga para kay Krishna din yung Miss Charm kasi baka sayangin din siya diyan, no? Sa Miss Charm tapos maghihintay na naman siya ng ilang taon para mag-join ulit ng pageant. So okay lang 'yon. Kasi nga alam mo naman itong Vichin, no, pag silang nag-host ng pageant, talaga namang ang daming pamekos-mekos, no? So okay lang 'yan. So at least hindi siya napaglaruan doon, no? Hindi siya napaglaruan ng bonggang-bongga doon at hindi siya nasayang, 'di ba? Malay mo, siya pala, si Krishna Gravides pala ang makakasungkit at hinihintay ni Mama Julia para sa kanyang Miss World crown, 'di ba? Malay mo siya na yung ating maging second Miss World, 'di ba? From the Philippines. Biruin nyo from Miss Cosmo to Mr. World, etong nakakaloka, no? And now, Miss Charm, 'di ba? 3 in a row. Di ba? Ano to, coincidence? Sabihin nyo nga sa akin, sa tingin nyo mga buwegs, mag-ingay kayo sa ating comment section. Coincidence ba ito? O baka ako lang yung nagkakamali, no? Or baka ako lang to? Or we are not lucky talaga in Vietnam. Tingin ko hindi naman sa hindi lucky. Tingin ko pinaglalaruan talaga tayo ng mga Vichin, no? To be honest, inihanda ko na yung sarili ko kagabi bago pa tayo nag-live, no? Sa Miss Charm na hindi na tayo aarangkada ng malayo, no? Tulad nga ng sinabi ko sa vlog ko kahapon, hindi na ako umaasa. Pero syempre kung pupunta tayo dun sa pinakataas, well, bonus na lang yon, di ba? Syempre ang venue, ang host country, di ba? Vietnam at ang may-ari ng organization, mga Vichin din. So saan ka pa, di ba? So hindi na talaga ako umasa. Simula pa nung Miss Cosmo, sa totoo lang. Excuse me. Parang expected mo na kapag yung pageant, no? Hawak ng mga Vichin or mga Indu, di ba? Or mga Chai-Chai, nako. Wag na tayong umasa kasi sa totoo lang, no, kahit na sobrang talino pa, sobrang diyosahan pa ang ating kandidata, sobrang high caliber pa ang isasabak ng Pilipinas, no? Parang ang labo nating manalo, mga buweks. Nakakaloka, sobra yung insecurities ng mga Vichin sa Pilipinas, no? But still, congratulations kay Kayla Jean Carter, no? We are so proud of you. Huwag kang malungkot. We are so proud of you. Maraming nambabash sa'yo ngayon, pero deadmahin mo lang sila, diba? Kiber, diba? So, sana mag-join pa siya ng pageant. Kaya lang sana, mas i-polish niya yung kanyang pasarela. Konting polish na lang yan, no? Maganda yung styling niya. Maganda yung mga OOTD niya, pati yung evening gown niya, di ba? Ang ganda ng gown niya kagabi. Hindi ko nasulyapan pero nakita ko sa picture sa Instagram. At saka sana maging mas active siya sa kanyang social media platforms. Kasi pansin ko parang hindi siya hindi siya masyadong nag-a-upload ng mga photos, hindi siya gumagawa ng ingay. So, kailangan talaga yun. Siyempre, kailangan magpapansin ka. Kung hindi ka kasi magpapapansin, hindi ka talaga mapapansin, no? So, ganun talaga. So, you are applying for a job, no? Sa mga beauty pageants.
So, kailangan mo talagang magpasikat, di ba, para ma-hire ka ng organization. So, sana maging isang lesson learned sa kanya din yan, no? Siyempre, of course, Vietnam, cooking show, di ba? Capital of the world daw, ang sabi. Pero sa totoo lang, no? Sa sunod-sunod nga na pageant, isipin nyo nung last year pa lang sa MGI, di ba? Sa Vichin niyang ginanap, di ba nag-runner-up, nag-placement ang Vichin. Tapos nung October yan, last year. And then December naman, Miss Earth, di ba? Pero in fairness naman, yung Miss Earth Vichin, yung nanalo doon sa Miss Earth, no, na nakalaban ni Iliana Marie Aduana, she's very deserving naman kasi napaka-eloquent. Tapos ano siya, yung communication skills niya, maganda, di ba? Talagang Inglesera ang lola mo at saka matalino. I think she's very deserving, no, from Vietnam, yung lumaban ng Miss Earth last year na nakalaban ni Iliana Marie Aduana. The rest, oh my God. Miss Cosmo, Mr. World, okay din naman sa Mr. World, pero kung iisipin nyo, ano din di ba? Parang mas andami pa, gwapo naman si Mr. World Vietnam, no? Pero kung iisipin nyo, tapos yung mga sagutan niya pa sa Q&A, parang alam na yung tanong di ba? So may pamekos-mekos talaga. Tapos ngayon, eto naman, di ba? Nakakaloka, di ba? Eto naman, after no Miss Cosmo, Mr. World, tapos ngayon naman, eto, di ba? Ang Miss Charm na inaakala kong maganda ang track record, di ba? Ngayon naman, talagang sinabayan or talagang, anong tawag dito, sinundan ang yapak ng Miss Cosmo organization, di ba? Nakakaloka. Another na nasayang na naman ang beauty queen natin dito sa Miss Charm, no? Lagi talaga pag Vichin, ang host country ay alalahanin nyo, hindi na mawawala ang mga pamekos-mekos dyan, no? Vichin talaga yung ginagawa nila, parang ginagawa nilang mga ngangatayo, no? Ngangatayong mga Pilipino sa kanilang pageant, no? Sa ano nila, sa bansa nila, pag hino-host nila, no? Tama lang talaga yung desisyon ni Miss Charm, ayan, ni Miss Charm Philippines Krishna Gravides to resign, no? Kasi ayan, cooking show naman pala itong Miss Charm na ito, no? Buti na lang talaga nag-withdraw siya. Salamat na lang, no? At least na-save niya yung kanyang high caliber, no? Na hindi basa-basa, hindi pwede dyan sa hindi nababagay dyan sa Miss Charm na yan, di ba? They don't want to win the Philippines, obviously, no? So, parang hindi nila gustong iangat yung Pilipinas, makapunta dun sa taas, sa final cut. Kasi nga, pag umangat ang Pilipinas, hindi aangat ang mga Vichin, di ba? Obvious naman yan. Yung kagabi ngayon, nanonood tayo, ang taas-taas ng, in fairness, umabot ng 1 million yung views ng ng Miss Charm, ha? Siyempre, nakatulong na din dyan yung mga, anong tawag dito? Siyempre, yung runner-ups, di ba? Tapos, syempre, mga Vichin, ayan, syempre, manonood sila dyan, no? Tapos, syempre, nanalo si Malaysia, ayan, nakadagdag rin yan, syempre, nakoronahan sila, di ba? So, nakadagdag. Pero kagabi, habang nanonood tayo, mataas yung, yung views nila sa YouTube at saka sa Facebook. Biglang bumagsak nung hindi na pumasok ang Philippines, di ba? Nakita nyo naman, ang powers ng Philippines, umabot ng 1 million overall yung views sa YouTube. Well, kung nandyan ang Philippines, mas mataas pa yan, no? Well, ganyan talaga pagluto na, di ba? Ang resulta dito sa pageant na ito, katulad din sa Miss Cosmo, nakakaloka. Buti talaga hindi tumuloy dyan si Krishna Gravides, no? Salamat sa Diyos, di ba? Good decision. Ang ganda ng performance ni Kayla Carter sa swimsuit. Tapos niligwak, di ba? Nakakaloka ito. Nakakaloka talaga, no? Pag talagang itong mga Vichin na ito, nag-host pa ng pageant, international pageant next year, ewan ko na lang talaga, no? Mamalas-malasin talaga tayo dito, no? Kasi, ayan, obvious naman na cooking show yan, di ba? Nakakaloka. Cooking show to the highest level. Lutong Vichin, ang ganda ng hapunan natin kagabi. Charot, no? At ang mga Vichin na ito, obviously talagang
ang taas ng jealousy nila, no, sa Philippines. It's very clear, no? It's very, very clear. Biruin nyo, ang dami nilang niligwak kagabi. Si Russia, ang ganda-ganda. Si Venezuela, si Puerto Rico, si Philippines, ang dami nilang sinayang. Pati si India, di ba? Nagagandahan rin ako kay India, eh. Grabe, sinayang nila, no? Sinayang ng Miss Charm. Kung nakapasok lang itong mga ito, ay, bardagulang malala ito, no? Sa top 5, nakakaloka. Eh, top 6 nga, di ba? Don't expect na, no, from the best, or don't expect na the best from Vichin, di ba? Talagang kitang-kita mo na sobrang taas ng kanilang insecurity sa Pilipinas, no? Without, hindi ko masabi, Diyos ko Lord, baka ano eh, wag na nga, hindi ko na sabihin, no? Parang, hindi naman high, ay, nako, ewan ko ba, hindi naman high caliber yung kandidata nila kagabi. Naloka. But in fairness, si Vichin, pag naka-focus yung camera sa face niya, maganda si Vichin. Maganda talaga siya, oo. Pero kung iisipin mo na makakatungtong ng mataas, parang, tapos lalo host country, talagang ano eh, questionable talaga. Oo, questionable, no? Lalo na biglang pumasok sa ano, ay, Diyos ko Lord, yung +1 nila. Nakakaloka, talagang dinog show, no? And cooking show talaga nila itong pageant na ito kagabi ng mga Vichin, no? Parang iisipin mo, Vietnam talaga, parang sa dinami-rami ng mga magaganda doon, parang hindi mo maisip na pumasok pa eh sa top 10, di ba? Maganda naman siya pero nalalamon yung ganda niya ng mga ibang kandidata sa totoo lang, no? Kaya hindi mo maalis sa isip mo na talagang ang taas ng sobrang mekos-mekos dito sa pageant na ito pag ginaganap sa Vichin. Eh, ito pang malala, syempre, no? Host country, Vichin, and may-ari ng organization, Vichin Jin, di ba? Saan ka pa? Nakakaloka ito. Eto pa, no? Eto pa ang isa. Siyempre nga, tinawag na yung top 5, di ba? Eh, siyempre may +1, di ba? Ang sabi ko sa inyo kagabi, malamang yan, si Vichin na yan, di ba? Malamang yan, ipapasok si Vichin. So, hoping pa rin tayo na si Philippines. Pero ayun nga, hindi ako nagkamali. Si Vichin nga ang +1, di ba? Sabi ko sa vlog natin kahapon at saka sa live natin kagabi, hindi nga ako nagkamali. Si Vichin nga talaga ang pumasok. Nakakaloka. Pasok na pasok. Win na win si Vichin. Biglang umarangkada pa sa top 3, di ba? Parang iisipin mo is, parang ano yung prophecy came true, di ba? Nakakaloka. Nagkatotoo ang aking prediction, di ba? Wala akong masabi. Taga-Vietnam ang may-ari na Miss Cham host country pa, Vichin, di ba? So, talagang alam mo na, sure na yan sa top 5. Sabi ko nga sa inyo baka maging Miss Cosmo pa ito kasi nga si Vichin pumasok pa sa, ano, di ba, sa Miss Cosmo sa top 5. Tapos parehos pa ni Miss Vietnam, Miss Cosmo Vietnam, ganun din, magkapareha sila ni Miss Cosmo Vietnam at saka ni Miss Charm Vietnam na sabi ano daw, sasagutin ang tanong ng Ingles. Di ba? Tawan-tawa ako, nakakaloka. Wala akong masabi dito sa mga Vichin na ito. Eh tapos, nung sinasagot niya na yung binigay sa kanya yung tanong, yung sinasagot niya na yung tanong, biglang nawala yung ano, hindi mo na narinig kung ano yung sinasagot niya, naging countdown na yung ano. Sabi ko, bakit may countdown? Di ba kagabi? Inano nila, kinover nila yung ano, yung pagsagot ni Vichin, nakakaloka. Hindi ko matanggap yung mga aganapan. Di ba? Kagabi naloka ako habang sinasagot niya biglang nawala yung video, nag-countdown. Ano yun? Tapos bumalik yung video nung tapos na sumagot. Tapos sabi ang galing daw. Nakakaloka. So kung iisipin niyo mga buweks, no, parang ang fresh-fresh pa lang nang nangyari dito kay Atisa Manalo, di ba? Sa Miss Cosmo na ginanap din sa Vichin, na pagmamay-ari din ng mga Vichin, di ba? Talaga namang made in Vichin ang mga pageants na ito. Tapos ngayon, top 20 ang ating kandidata, nakakaloka. Patuloy ang pagpapaimburnal sa ating mga kandidata, no, nakakaloka. Sa totoo lang kagabi, hindi ako masyadong nasaktan nung hindi na pumasok although deserving siya na makatungtong, no, ng top 10, pero hindi na ako nasaktan. Parang
50-50 na predict ko na eh. Kasi nga since Vichin ito, no? So parang sabi ko sa inyo kahapon, 'di ba, sa vlog ko, okay na, makatungtong lang ng top 20, okay na ako kung maakyat siya ng mas mataas pa, eh di bonus na 'yon. So talagang niready ko na yung sarili ko, parang napipredict-predict ko na, o hindi nga ako nagkamali, no? So okay lang yan, at least nakapasok tayo, 'di ba? It's not a surprise, no? Kung iisipin nyo, it's not a surprise anymore. Pag Vichin talaga ang host, no? Kung iisipin nyo, mapaglaro ang mga Vichin, no? Mapaglaro sila, pati yung tadhana, no? Etong mga Vichin, Indo, mga Chay-Chay, magaling silang maglaro. Sa totoo lang, no? Lalo na pag pag sila yung host country, talagang pinapaboran nila yung kanilang mga kababayan, di ba? Hindi fair ang mga ito, nakakaloka. Kumbaga, expected na yan na hindi na paaabutin, no? Sa mas mataas pang ranking ang Pilipinas pag yan ang mga nag-host ng pageants, di ba? Kumbaga, maiisip mo na hindi na tayo bubulusok talaga eh. Hindi na bubulusok ang Philippines, or kasi pag bumulusok itong Philippines, eh, talagang posibleng masungkit nitong corona dahil ang Pilipinas bumubula ang bunganga eh, no? So talagang binudburan na nila ng magic sarap at Ajinomoto, di ba? Yung mga seasonings na pampasarap sa pagkain, no? Kaya naging lutong na ito, mekos-mekos, di ba? So ayun nga, sa Vietnam ginanap itong pageant na ito na naman, no? Eh kung Malaysia or India naman, ang ginawang panalo, okay na okay din sa akin eh. Well, kung si India ang nanalo kagabi, okay na okay din sa akin. Since si Malaysia nga nanalo, syempre, winner na winner para sa akin, kasi bet na bet ko rin talaga si Malaysia. Sa pagkapanalo ni Malaysia, hindi ko wala yung problema sa akin, no? So, palong-palo yung sa akin. She's a very deserving talaga. Laban na laban siya. At saka, magaling talaga si Malaysia. Sa una pa lang, preliminary pa lang, alam nyo na, di ba? Si Malaysia talagang she caught my attention talaga. Alam nyo yan, di ba? Na-predict na natin yan, di ba? Oy, ito nga pala. Di ba nag-ranking ako ng swimsuit, evening gown, at saka national costume, di ba? Sa swimsuit at saka sa evening gown, nung preliminary, di ba, pinoso sa Instagram ko at saka sa Facebook, nung nag-live tayo. So, swimsuit at saka evening gown, top 1 ko si Malaysia. Tapos sa Best National Costume, si Vietnam, sinundan ni Malaysia. Pero si Vietnam talagang nanalo, di ba? Top 1 ko si Vietnam, di ba? Well, congratulations naman kay Vietnam sa pagkapanalo niya sa national costume. Kasi deserving naman talaga siya. Ibigay na natin yan sa kanya, no? Or sa kanila. Yun nga yung sinabi ko sa inyo nung preliminary, no? Nung nag-live tayo. Ibigay na natin sa kanila. Kasi syempre, hindi sila hirap i-travel yung napakaganda at napakabigat na national costume sa malayong lugar or malayong host country. Kasi nandun lang sa bansa nila ginaganap yung Miss Charm. So lahat ng materyales, kaya nilang ibuga ng ibuga doon kasi doon lang ginaganap yung pageant. So ibigay na natin yan sa kanila, di ba? They know kasi na magagaling tayo mga Pilipino pagdating sa mundo ng pageantry. Kaya ayaw nilang umarangkada ang Pilipinas, di ba? Talagang takot na takot sila. At the same time, syempre, mga insecureang palaka itong mga ito, di ba? Nakakaloka. Gusto nila maging powerhouse na talaga, di ba? Nakakaloka, parehos manikaan ang mukha ni Atisa Manalo at saka ni Kayla Jean Carter, pero pinaimburnal pa rin, di ba? Nakakaloka, talagang halatang cooking show itong mga papay dyan sa Vichin, di ba? Mekos-mekos ang Vichin, di ba? At ang mga Indo pagdating sa mundo ng pageantry, alam nyo yan, di ba? Ibang klase ang kanilang mga ingredients, di ba? Pati ang mga chay-chay. May galit yata itong mga Vichin sa mga Pinoy. Well, obvious naman, di ba? Pagdating sa mundo ng pageantry, kapag Vietnam talagang ang nagpapapageant, alam nyo na ang kahinat na ng Pilipinas, no? Vichin ang host. So, expect nyo na yung mga ganyan-ganyan, no? Huwag na tayong umasa. Talagang imemekos-mekos tayo ng bonggang-bongga para nga matawag na sila ang magaling, mas magaling kesa sa mga Pilipinas, di ba? Kesa sa mga Pilipino, di ba? Nakakaloka ito. At syempre, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo kagabueno, ayan nga, syempre, pumasok si Vichin, di ba? Yung 5
plus 1, di ba? Equals a Vichin, di ba? Nakakaloka. Masyadong obvious ang galawan ng mga Vichin. Yung galawan nila nakakaloka. Kung iisipin mo you don't have to have your own pageant so that you can put your candidate, di ba? All the way to the top when she's not deserving. Ang masasabi ko naman, well, she's deserving naman. Pero syempre, ang daming lumalamon sa kanya, di ba? Nakakaloka. Kumbaga, she's deserving pero may mas deserving sa kanya, di ba? Kumbaga, ang daming way or ang daming better charming, ladies doon sa competition, no? Kesa sa kanya, si Philippines lang grabe 'di ba? Miss Charm nga ano bang pinaglalabanan dito, 'di ba? Pagkain ba o yung charm? Charot! Si Philippines, si Puerto Rico, si Colombia, si USA, si Poland, si Namibia, si New Zealand, ang gaganda nitong mga ito. Talagang yung mga face card, waging-wagi, 'di ba? Si Vichy naman, since sila ang host country, di ba? Talagang ipinilit nilang ipasok yung kanilang kandidata dito sa pageant na ito. Nakakaloka. Talagang isipin, naalala ko na naman ang Mr. World 2024, mga Wex, no? Nakakaloka. Isisend mo yung talagang high caliber na candidate sa international pageant dito sa Vichin. Tapos, ayan na, no? Talagang halatang halata na yung yung kanilang cheating strategy, no? Talagang ay nakakaloka. Wala akong masabi dito sa mga Vichin na ito, no? Always insisting sila, no? Talagang ipinipilit nila, no, na makasama yung Vichin, yung kanilang kababayan, no, sa top 5, di ba? When bluntly not worthy, to be honest, no, to be on top of every pageant, di ba? Nakakaloka ang mga Vichin. Sige, ipilit nyo pa yan, no? Ipilit nyo ng bonggang-bongga. Halatang halata na nakakaloka kayo, no? The disaster pageant of 2024, ang Miss Charm at Miss Cosmo, sa totoo lang, no? Mga insecure yung mga yan sa Pilipinas, no? Kaya gusto nila, ayan, no? Sila ang manalo sa Miss Charm, di ba? Or kahit na sa ano pa mang pageant or international pageant na talagang hino-host nila dito sa bansang Vichin, Jiva, nakakaloka. Best cooking show ever ito, nakakaloka. Talagang sinundan ang yapak ng Miss Cosmo, Jiva. Grabe na talaga ang pagmemekos-mekos dito sa mga Vichin na ito, no? Magic sarap kung magic sarap talaga, mga Bex. Halata na masyado, hindi na nila maitatago yan. Wala na akong masabi dito sa mga Vichin na ito. Sila nang talaga yung masasabi kong sakalam, no? Sakalam ng todong-todo. Sabi ko na eh. Talagang ipipilit talaga nila yung kandidata nila, no? Ipipilit nila ng bonggang-bongga para makumpleto ang panimpla ng kanilang mga tawag dito, mga rikado, no, sa pagluluto nila. Nakakaloka. Halata naman, no, sa top vote. 'Di ba? Indonesia talaga ang nangunguna, ang nanalo, 'di ba? Kumbaga, hindi na lang sana nila pinilit, no? Kaya nagwala din ang mga Indonesians eh. Kasi unfair naman din talaga sa kanila, no? Kahit nasabihin natin na si Indonesia, maganda siya. Gusto ko si Indonesia, to be honest, gustong-gusto ko siya. Kaya lang, kahit na maganda si Indonesia, aminin natin na nalalamon din siya ng mga latik, no? Ni Australia, maganda rin, ni New Zealand. Pero, kasi nga, may votings, di ba? At kitang-kita naman, doon sa votings na talagang mataas si Indo. Bakit pumasok si Vichin? Di ba? Kaya hindi mo rin masisi ang mga Indo eh. Ngayon, ang puso ko sa totoo lang nasa mga Indo. Sa totoo lang, no? Kasi bet ko rin si Indo eh. To be honest, bet ko rin siya. Kasi ang ganda ng styling, mukha siyang mabait, mukhang din siya, mukhang intelligent din siya, 'di ba? Ang ganda ng sagot niya sa sa Q&A eh, 'di ba? So parang sabi ko, ano nangyari? Excuse me. Anong nangyari, 'di ba? Bakit si Vichin ang pumasok? Talagang halatang-halatang may ito, mekos-mekos talaga. What a twist, 'di ba? Yung ginawa ng mga Indo, mahilig sila sa mga ganyan-ganyan, no? Nakakaloka. To be honest, another flop show ng Miss Cosmo, no? Flop show na ang Miss Cosmo.
flop show pa itong Miss Cosmo. Ay, mali. Ang Miss Charm pala. Ayan, parehas kasi silang C. Ang hilig nila sa C, no? Ayan ulitin ko, another flop show. Itong Miss Charm, katulad ng Miss Cosmo. Di ba? Pareho silang flop show or flop pageant sa totoo lang, no? Bakit kaya nila ang hilig sa ang hilig nila sa letter C? Ano bang ibig sabihin ng letter C? Cheating? Charot! Di ba? Baka mamaya magkaroon na ng Miss Cheating dyan, di ba? Nakakaloka. Diyos ko, kalokohan na ito, mga buweks, no? Ang sarap ng pagkaaluto nila kagabi. Talagang sunog na sunog, di ba? Malasang malasa, sunog na, malasang malasa pa rin. Nakakaloka. Pinipilit nilang ipasok ang mga vichin sa international pageant na ino-host nila. Nakakaloka. Tapos sa Q&A, ito 'di ba agabi nga nanonood tayo, biglang silent mode. Ang nakita na lang natin doon is yung counting ng ng 1 minuto, 'di ba? Tapos natapos na, biglang lumitaw ulit yung video, naloka ako pati yung pa-live ko sa sa Facebook page. Nakakaloka. Tapos sinabi magaling daw ang sagot, naloloka ako. The host country plus 1, grabe nakakaloka, ang dirty. Mga mandurugas itong mga ito, di ba? Yan lang siguro ang paraan nila para manalo, no? Sa pageant, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Vietnam, mga vichin, no, is not even hiding the cooking show anymore, di ba? Talagang lantaran na ang kanilang pandurugas sa mundo ng pageantry, di ba? That's what you called lutong pho, di ba? Na more on masabaw, diba? Na walang kakwenta-kwenta. Laro itong mga vichin na ito, itong Miss Cosmo, no? At saka itong Miss Charm. Laro ito, talagang, oh my God. Freak show talaga ito. Tapos ito pa, mga Bex, no? Siyempre, ang kanilang ang reyna ng mga vichin, di ba? Hakot Award, hindi ko kinaya. Best in interview daw, di ba? Ang sabi ko nga sa inyo, ay, hindi, pinost ko kagabi sa sa Facebook page. Okay, best in interview, nasaan, di ba? Ilabas ang resibo ng interview, di ba? Nasaan, di ba? Nakakaloka. Best in national costume. Well, okay naman yan, no? So, winner naman talaga siya dyan. Ayan. Palakpakan natin, no? Ayan, walang mekos-mekos yan. Maganda talaga yung kanyang national costume. Miss Popular Vote, talaga ba? Talagang hinigitan niya si Indo, di ba? Nakakaloka. Talagang, ay naku, wala na akong masabi. Tapos pumasok sa top 6, nakakaloka plus 1, di ba? Best in interview because the one who interviewed, di ba, is a Vietnamese, di ba? Also a Vietnamese. So sila lang nagkakaintindihan doon, di ba? Nakakaloka. Your moves, itong na mga vichin na ito, no, is very lovely, di ba? Keep it up. Nakakaloka. Talagang, sa totoo lang, no, hangang-hanga ako sa mga vichin, no? Every time na talagang yung yung consistency, no, na makapasok, no, maka-penetrate, talagang napaka-consistent nila, no, kapag ginaganap yung international pageant, no, sa bansa nila, kapag sila yung nag-host, di ba, nakakaloka. Pilit, nakakaloka, halatang, ay nako, halatang lutong-luto ng mga vichin itong pageant na ito, no? Tapos nadulas pa ito, wala bang dapat inawardan din ito ng ng best in dulas din dapat, di ba? Nadulas na, di ba, sa mga beauty pageants nga, pag nadudulas, may minus points yun, di ba? Nakakaloka, walang hiya. Walang hiya itong mga vichin na ito. Kaya gusto nila mag-host, gusto nila mag-host sa mga international pageants para syempre laging pasok, no? Sabanga ang kanilang mga kandidata kahit na hindi kahit na hindi sila deserving, di ba? Nakakaloka, ang shitty. Ang shitty talaga, no? Hindi na sila nahiya, mga walang hiya ito mga ito. Halatang halata na yung kanilang pandurugas, no? Sa mundo ng pageantry, nakakaloka. Ibigay na rin yung corona. Diyos ko, nahiya pa sila, di ba? Nahiya pa sila. Kung hindi ako nagkakamali, di ba, yung huling Miss Charm, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, di ba, second runner-up din sila?
Second runner-up din sila, di ba? Tapos first runner-up si Philippines, tapos si Brazil, di ba yung nanalo? Kung hindi ako nagkakamali So, ayun, di ba? Sana ibinigay na rin na nila yung ibinigay na rin nila yung corona, di ba? Nahiya pa sila. The New Country Cook Fest, di ba? Nakakaloka ito. Sa kanila na yung cooking show nila, Diyos ko Lord, magkano ba yung premyo dyan? Baka naman mamaya wala namang cash prize dyan, meron ba? O hindi naman ganun kalaki? Always insisting to be included in the top 5 when blatantly, tama ba yun? When blatantly not worthy to be on top of every pageant, di ba? Nakakaloka. Only Vichin, itong mga ito. Best in interview, di ba? Ilabas. Best in interview pala ilabas ang video, ang resibo, di ba? Ng interview para masabing makatotohanan nito, di ba? At nakapasok sa top 3. Hindi ko kinaya talaga, mga buwek, di ba? Hindi ko kinaya si Virgin. Hindi man lang narinig ang sagot, di ba? Ay, nakakaloka. Timer lang ang nakita sa screen, di ba? Tapos nakapasok sa top 3. Best in interview si Vietnam. How come, di ba? Wala namang ipinakita, Diyos ko Lord. Nagpa-contest pa sila ng ganyan. Kung parang itong pageant na ito ginawa lang para sa kanilang kababayan, di ba? Nahiya pa, sana binigay na lang ang corona, di ba? Nowadays, sa totoo lang, ang beauty pageant is like cooking show na talaga, majority. Ang dami na talaga, Wala silang wala rin silang binigay na sash, wala ring trophy, puro bulaklak lang, Diyos ko Lord, di ba? Nakakaloka. Best in interview, hindi ako maka-move on dyan, mga Bex. Parang ang pangit pakinggan, sa totoo lang, It sounds very funny talaga. Go na lang, sige, kayo na, Vichin, di ba? Total package. Sige na, okay na, kayo na talaga. Niluto mo na, nilaro mo pa, di ba? Hinakot award mo pa, nasa iyo na pala ang barahang alas, di ba? Or jokers. Wala sa top 10, nakakaloka, biglang pumasok sa sa top 6, nakakaloka ito. It's obviously cooking show ang datingan nitong Miss Charm, di ba? Sabi ko na nga kapag Vichin talaga ang host country, alam nyo na, sinulit na talaga nila ng bonggang-bongga, sila ang host, di ba? Nung lumabas ang resulta, wala ang Vichin, di ba? Naku, biglang siningit ulit, nag+1, di ba? Nakakaloka. Sayang yung sinagot ni Colombia, sa totoo lang, sayang talaga. Kumbaga si Colombia, 'di ba tinranslate ni Larusso, 'di ba, yung reigning queen, Ang ganda ng pagka-translate. I don't know kung ganun talaga yun, tulad nga ng sinabi ko sa live natin kagabi. Syempre, si Larusso, intelligent, baka pinaganda niya rin, So, nakakaloka lang kasi nga yung si Colombia yung tinatanong, nung host. Hindi man lang tinanong kung kailangan ba ng interpreter, di ba? Pero nung kay Australia tinanong si Australia kung gagamitin ba ni Australia yung language niya o kailangan niya ng interpreter. Nag-i-English na nga, obviously, si Australia, tinanong pa kung native language. Hindi ako maka-move on, nakakaloka. Native language daw, Diyos ko Lord, halatang mekos itong mga Vichin na ito. At syempre, ayun nga, syempre, congratulations pa rin, di ba, sa ating top 3 finalists, di ba? Congratulations kay top 3 Australia, Malaysia, and of course, ang host country, ang Vichin, di ba? Nakakaloka, nahiya pa, hindi pa nilubos-lubos, di ba? Kunyari, naalis pa mga aso. Kunyari, naalis pa yung aso nila sa sa top, tawag dito, sa top 10, di ba? Or sa, ba yun? Naloka ako, nalito-lito na tuloy ako. Kunyari, natanggal pa doon sa sumunod na cut, pero ayun, ipinasok din pala sa top 6, di ba? Ayun, hindi pinasok sa top 10. Ayun, naalala ko na. Hindi ipinasok sa top 10, tapos biglang pumasok sa top 6, di ba? Siyempre, sa Vietnam, ang venue, alam na natin na yan, Kumbaga, what do you expect? Lahat na lang ng pageant talaga, international pageant na hinuhost ng mga Vichin, sila palagi ang pasok sa top 5, di
ba? Palong-palo ang pagluluto nito mga ito kahit na hindi deserving, 'di ba? Ayan, gisang-gisa kayo ngayon dito mga Vichin. Love ko muna yung ano, mga Indo ngayon kasi nasa kanila ang simpatya ko ngayon, no? Lahat na lang niluluto nyo, nakakaloka kayo. Talagang pilit na ipinasok si Vichin para maging or para masabing ano powerhouse sila. Ayan nga, nagwawala sila ngayon. Sila na daw ang powerhouse, di ba? Nakakaloka itong mga ito. Powerhouse ang banda, di ba? Let's see pag hindi Vichin ang host ng ano ng international pageant. Tignan ko lang no kung hindi diyan sa Vichin ginaganap yung international pageant. Tignan ko lang kung mag ano kayo, mag last standing kayo or makapasok man lang kayo sa let's say pwede kayo makapasok siguro ng first cut pero tignan natin kung makapasok kayo sa ano second and third cut no. Nakakaloka. Nakakaloka talaga itong mga Vichin na ito. Okay lang basta karapat dapat na mag-top eh. Okay lang dapat eh kung karapat dapat eh. Pero kung malayo, Diyos ko Lord, di ba na-appreciate natin yung mga ibang kandidata, no? Yung mga kalaban natin, na-appreciate natin kung deserving talaga. Pero mas maraming deserving kay Vichin. Aminin natin yan, no? Sa totoo lang, hindi maganda mag-host country yung Vichin, no? Maganda lang yung glossy-glossy, maganda lang yung stage, pero yung decision or yung results talagang, ay nako, kasuka-suka, no? Lalo na yung mga chai-chai, di ba? Nakakaloka. So, parang ang hirap pagkatiwalaan kung itong pag-Asian country ang nag-host, no? Nakakaloka. Itong mga tatlong ito, Vichin, Chai-Chai, Indo, di ba? Mga mandaraya sila sa totoo lang, no? Mas okay pa pag hinuhost ito sa Europe, sa Latin America, di ba? At least, ayan, kumbaga kung hindi sila makakapasok, hindi talaga sila makakapasok maski semifinals, di ba? Mas maganda pa pag sa Europe talaga tsaka sa mga Latik eh, hindi nila dinadaya, no? Nakakaloka. Well, sa ano naman, sa Miss Universe, ay may Mekos naman doon kasi nga si Mexico. Pero hindi naman sobra-sobrang to the highest level yung Mekos-Mekos. Eh, etong sa Vichin talagang obvious na eh. Consistent talaga, di ba? Nakakaloka, nakakaawa tong mga ano, Vichin, no? Sa totoo lang, itong Vietnam, sa totoo lang, no? They're trying hard, obviously, no? Trying hard na itong mga Vichin na ito talaga, no? Gustong manalo sa pandurugas. Di ba? Ang pangit nun. Ang pangit ng ganon. Nabili na naman ang mga Vichin. Ang charm, di ba? Ay naku, wala akong masabi. Yung wala sa top 10, hindi pumasok sa top 10, mga Bwex, no? Tapos biglang nag-top 3, hindi nga nag-perform sa ano eh, sa evening gown eh, di ba? Nakakaloka. Dapat Miss Charm Vietnam ang title nito, di ba? Luto-lutuan ang pageant na ito, sa totoo lang, no? Mas okay yung Indonesia para sa akin, no? Kaysa kay Vichin, sa totoo lang. Kasi si Indonesia, preliminary pa lang, laban na laban na eh. Lalo na ngayong finals. Ang lakas ng dating ni Indonesia kagabi, sa totoo lang, no? Wala, akala ko nga si Indonesia at saka si Australia yung magla-last to standing kasi dun sa top 6, silang dalawa yung powerful at saka solid yung ano, yung sagot dun sa Q&A. Eh meron pa palang top 3 ang pota. So ayun, nakakaloka itong mga ito. Kagabi ready na ako eh. Ready na ako kagabi. Sabi ko, kung manalo man si Australia, di that's good, no? That's good for Australia. Meron na silang Miss Earth, meron pa silang Miss Charm. So ngayon naman, kung mananalo naman kako si Indonesia, okay lang din kasi si Indonesia nasa top 2 ko. Kasi top 1 ko si Malaysia, 'di ba? Tapos top 2 ko si Indonesia talaga, mga Bwegs. Alam niyo 'yan, no? So sabi ko, okay lang. Sabi ko, matutuwa ako pag si Indonesia ang mananalo o kaya si Australia. Eh may top 3 pa pala, di ba? At pumasok naman talaga si Vichin. Grabe ang sagutan ni Indonesia kagabi. Talagang feel na feel mo yung ano, yung conviction, no? Nanggagaling sa kanyang puso. Grabe. Ang solid ng sagot niya kagabi tapos pinaimbornal ng organization. Nakakaloka. Nakakagulat ang resulta talaga, no? Mas okay pa talaga sa akin si Indonesia kaysa kay Vichin, sa totoo lang, no?
Vietnam is in the top 3 but didn't compete in the evening gown round, di ba? Tapos sinabi daw, through popular vote. Hindi naman pinakita ang resulta. Nakakaloka naman. Pati yung best in interview na saan ang mga resibo, di ba? Her score, to be honest, parang iisipin mo, wasn't enough no? To get her to the top 6, di ba? Or to get her to the top 10, sa totoo lang, no? But suddenly, she is in the top 3. Parang iisipin mo, what a joke, di ba? Of this pageant. Nakakaloka, bakit naging top 3 si Vietnam? Napatanong talaga ako na nakita nyo naman yung reaction ko kagabi, di ba? Talagang gulat na gulat ako dahil ko pa'y nakakita ng multo, di ba? Na hindi naman parang hindi naman nag-top 10, tapos biglang nag-top 5? Top 5 or top 6 ba yun? Di ba? A big joke ever. Nakakaloka, only in Miss Charm. And of course, Miss Cosmo, ganito rin, di ba? Best cooking show talaga itong mga ito. Magaling sa cooking show talaga ang mga Vichin. Wala akong masabi, no? Obvious na yung mga kawalang hiyaan nila sa mundo ng pageantry, no? When we know Vietnam is, home court, talagang ayan na, no? Ang kanilang kandidata talagang papasok lagi sa top 5. Lutong-luto, halatang halata, di ba? Pag host country sila. Kumuha pa sila ng mga judges, kunya-kunyari, di ba? Tapos ganyan lang pala yung gagawin nila, mekos-mekos lang din naman, di ba? Malaysia, to be honest, she deserved, no? Very deserving talaga for the title, no? But Vietnam, ay nako, nakakaloka, no comment. Kapit na lang talaga sa pagiging host country ang mga Vichin at pagka-copycat, no? Sa Miss Universe din ng Miss Cosmo, di ba? Ayan, mananatili silang shadow, di ba? Para makapasok sa top 5, di ba? Nakakaloka. Dapat si Vichin beauty, kumbaga dapat tawagin itong Miss ano tawag dito? Miss Vietnam Beauty Pageant, di ba? Dapat yan ang title nito, hindi Miss Charm, di ba? I can't believe it, mga boys. Sa totoo lang, no? Philippines is not included, di ba? My God! Nakakaloka, hindi man lang pinatungtong din si Philippines ng top 10. Ang ganda-ganda ni Philippines. Pageant from Asia become a master chef, no? Nakakalungkot talaga, no? Parang, oh my God, they build their own fame and glory. Di ba? No question about Australia and Malaysia. They deserved their spots. Very deserving talaga, no? Next year, ayan, let Vietnam win na talaga, no? Hayaan nyo na silang manalo. Ibigay nyo na sa kanila yung corona. Don't be ashamed, di ba? Ibigay na, nahiya pa kayo eh. My gosh. Very cheap, no? Very cheap talaga, nakakahiya. Nakakahiya sila, no? Garbage, no? Nakakaloka. Sarap ng adobo kagabi, di ba? Nung ating dinner, di ba? Mga mandaraya itong mga ito. Lahat gagawin nila para, ay nako, lahat gagawin nila ng pandaraya, no? Para lang masabing sila na daw ang powerhouse sa mundo ng pageantry. Dream big, di ba? And sometimes you have to wake up, di ba? Tapos ito pa mga Wex, no, kagabi dun sa comment section ng live ng Miss Charm, nakakaloka ang mga Vichin at saka ang mga Indo talaga nagbabardagulan na. Ang sabi daw ng mga Indo, may mali daw sa announcement at kamukha daw ni Indonesia ang portrait ni Vichin, di ba? Parang hindi daw hawig, di ba? Ni Vichin ang portrait. Mas hawig daw dito ni Indonesia. Baka daw mali ang nai-announce, di ba? Ayan. Talaga nagwarla-warla sila kagabi, di ba? Kamukha daw well, in fairness, no, yung yung portrait naman talaga, talagang hawig naman din talaga ni Indo, in fairness. Akala ko nga, di ba, kagabi sabi ko Indonesia, akala ko talaga si Indo, biglang tinawag si Vichien, di ba? Nakakaloka ito. Ay nako, wala akong masabi sa mga ito, no? Mas masaklap yan, no? To be honest, para sa mga Indo, sa totoo lang, no? Na natalo sila ng kinakainisan nila na bansa, no? Yung Malaysia.
Kasi nakikita nila malakas talaga si Malaysia, eh. Well, natalo sila ng Malaysia, 'no? So, talagang masaklap 'yan para sa mga Indo. Bahala kayong mag-away-away diyan, bahala na kayo. Eh, parehas naman kayong power bank, eh, 'di ba? 'Wag na tayong makisawsaw sa mga bangayan nila, hayaan natin sila. At least wala yung mga mata ng mga Indo sa atin at saka mga Vichin, 'di ba? Hayaan natin sila magtalo-talo diyan. Let's just be happy sa mga winners, no? Lalong-lalo na kay Miss Malaysia. At least marunong tayong tumanggap ng pagkatalo, no? So alam naman natin yung pinadala nating kandidata eh malakas din naman eh pero ramdam na rin natin na hindi siya magpe-penetrate talaga dahil nga sa Vichin ito, no? So kumbaga tayo mga Pilipino, inihanda na natin yung sarili natin. So, okay lang, no? Okay lang yan. So, akala ko talaga sa Indonesia, kasi nga long hair kagabi, no? Tapos biglang Vichin ang tinawag, di ba? Naman, ay nako, halatang halata naman na talaga ang pandurugas nila, di ba? Nag-away-away ang mga ungas, no? Okay lang yan, parehas namang magic sarap ang kanilang binudbud, no, sa pandaraya nila itong mga Vichin at saka mga Indo. Baka ayan, no, siguro, parang siguro nag-fully paid itong mga ito. At saka si Vichin at saka si Indo tapos, si Indo, siguro, mas malaking binayad ni Vichin, charot. 'Di ba? Galit ang mga Indo ngayon, ayan, sa Miss Charm organization, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga Vichin, 'di ba? Bahala kayong magbangayan diyan at magsalpukan diyan, wala kaming pakialam sa inyo. Basta congratulations na lang kay ano 'no, kay Miss Malaysia. Talagang very deserving naman siya. Away ng mga power banks ito. Nakakaloka. Diyos ko, ang mga dalawang magkasabwat, ngayon, nag-aaway-away na sila, di ba? Para silang mga nasapian doon sa comment section. Pati yung mga post sa social media, nakakaloka. Away-away yung mga, nag-aaway-away yung mga feelingerang powerhouse sa mundo ng pageantry, di ba? Pinaasa kasi nila nitong organization ng Indo, di ba? Pinaasa nila, nagpa-vote-vote sila, tapos yung pala, ipapa-imbornal nila, mas mataas pa yung, ano, yung votes dito kay Indo, tapos pinasok si Vichin, di ba? So, sino ba namang ang, anong tawag dito, sino ba naman ang hindi matutuwa doon, di ba? Nakakaloka, or mali pala, mali. Sino ba naman ang matutuwa doon, di ba? Sa ginawa ng, ano, ng organization, pinaasa nilang Indo. Kahit ako, hindi ako matutuwa, baka, ay nako, sinasabi pa nga na nag-walk out daw si Indo kagabi, 'di ba? I don't know, hindi ko naman nakita. So, naghahanap ako ng source, no, wala pa ako nakikita kung totoo 'yon. Pero ayun nga, nag-walk out daw itong si Indo. Siyempre, nakakaloka yun, pinaglaruan ka, 'di ba? So, kung ako lang talaga mag-walk out din ako, eh. Kumbaga sila-sila na lang naglulutuan pa, 'di ba, Mariosep? Tapos nag-aaway pa, ang cheap talaga, no, nakakaloka. Parang ang low ng level, no? Level low, cooking show, pageant na ito talaga, nakakaloka. Minsan napapaisip din ako, bakit kaya, no? Bakit kaya Vietnam, ang layo, kumbaga, ang layo niya sa portrait talaga. Indo talaga, no? Baka naman minekos-mekos din nung ano, nung artist, di ba? Pero hindi, merong hawak na ano, na envelope yung ano, yung host, 'di ba? So alam nila kung sino talaga. So ayun, basta mekos-mekos sa mga Vichin at mga Indo, no? Pagdating sa mundo ng pageantry, ayan. Talagang kitang-kita, halatado na yung cooking show, no? Cooking show ang kinalabasan, di ba? Sayang yung pera kung totoo man nagkaroon ng bayaran, no? Kumbaga, pinaslang sila ng organization ng mga ano, ng Vichin, di ba? Ang Indo. Kasi naman itong mga Indo, mga dilulu din. Di ba? Ayan na, no? Ayan kasi mga power bank country kayo, Akala nyo kasi, ay naku, nakakaloka kayo. Di gayahin nila yung ano, yung isang pageant na, kumbaga, yung dalawang winners, yung ano, anong tawag dito, yung Miss Planet. Ayan, di ba? May Miss Planet Angel pa, punyeta. Yun dapat ginaya nila, no? Para, ay nako. Total, pareho naman silang gutom sa corona, di ba? Indonesia, let's just, guys, move on na lang, no? You don't, parang don't claim that you are powerhouse of Asia, no? Maging humble, ganon. Hintayin ang tamang panahon na maging powerhouse at matawag talaga kayong powerhouse, di ba? Lalo na mga Vichin, di ba? Marami pa kayong kakaining bigas, nakakaloka, di ba?
Nakakaloka, buti na lang wala diyan si ano, si Doraemon, no? Ang sabi kasi ng mga Indo, bakit daw wala si Doraemon, no? Kasi nga si Doraemon, pag wala si Doraemon, no crown, di ba? So charm. Sabi daw nila, ano daw nila ang ano si Doraemon, lucky charm daw nila, no? Ayun si Doraemon. Wala nga eh. So sorry sila, di ba? Nakakaloka. Naloloka lang ako talaga mga Wex, no? Kasi bet ko talaga si Indonesia din kagabi, no? Sa top 3. Tapos talagang ipinilit ng bonggang-bongga si Vichin, di ba? Walang patawad. Dapat talaga Indonesia yan ang nasa top 3, no? At wala talaga yan si Vichin. Sa totoo lang, no? Maging totoo lang tayo. Mas gusto ko talaga si ano, si Indonesia. She's very deserving na makapasok ng top 3. But anyway mga Bwex, congratulations naman sa pagkapanalo ni Miss Charm 2024. Ayan, si Miss Malaysia, di ba? Malay mo, malay niya, Malaysia, di ba? Charot! Ayan, ang ating Miss Charm 2024, si Miss Malaysia, Rashmita Rasindran. O di ba? Ang charay ng kanyang ano ha? Ng kanyang name. Hindi kaya yung kanyang nickname is RR, di ba? Para mas madali na lang. Congratulations! Truly deserving and amazing, di ba? I noticed, no, itong Philippines, talagang love ang Malaysia, di ba? We love Malaysia. Kasi hindi nila tayo binabastos, di ba? Hindi nila tayo binabastos. And ayun no, well, it simply means na talagang walang favoritism, di ba? Fishy with Malaysia, unlike itong mga Vichin and mga Indo, no, nakakaloka itong mga ito, talagang inaaway nila tayo, di ba? Congratulations, talaga namang very deserving itong si Miss Malaysia, no, ang ating neighbor country, di ba? This is their year, sa totoo lang, no, sa mundo ng pageantry, di ba? May napanalunan pa silang international pageant this year, nakalimutan ko. It's okay, di ba? It's okay. Let's be happy na lang with Miss Malaysia, no, sa Malaysian victory, di ba? Huwag natin silang awayin, pati itong mga Vichy na ito, dapat hindi inaaway si Malaysia, pati yung mga Indo, hindi siya dapat inaaway. Tignan niyo ang Chai Chai, di ba? Tahimik lang sila. Well, ang Miss Charm yata hindi naman importante sa kanila, no? Pero si Chai Chai, ang ganda rin kagabi, ha? Ang ganda rin ni Chai Chai. Nagulat ako, hindi rin siya pumasok sa ano, sa top 10, di ba? Naloka ako doon. At least, not the country from Nevermind ang nanalo, di ba? Mabuti naman, hindi nabili ni Miss Indonesia ang crown, di ba? Kung nagkataon, talagang pag nanalo sila kagabi sa ano, sa corona na Miss Charm, ay nako, panigurado pag-iinitan tayo niya mga yan, no? Sasabihin na, where is the Philippines na? Kami ng powerhouse, di ba? Di ba, maaga nga silang nagse-celebrate ng victory daw, di ba? Before yung finals, kasi daw, panigurado daw na mananalo na sila, di ba? So, ayan ngayon. O ayan, so ano nangyari sa resulta, di ba? Nahiya kasi ang Vichin na ipanalo pa sila, ang mga Vichin, no? Paano pa kaya kung ipinanalo ng Vichin yung kanilang kandidata, di lalo pang nagwala ang mga Indo, di ba? At least deserve ni Miss Malaysia na, alam niyo, na manalo, di ba? Hindi tulad ng Vichin, nakakaloka. Nakapasok ng top 3. Malaysia winning a crown is so rare, di ba? Napaka-rare. Talagang so good for them na manalo sa Malaysia. Sabi ko nga kay Rashmita, sabi ko sa kanya, yung magkausap kami kahapon, no? Ay, noong nakarang araw. Si Miss Malaysia, sabi ko sa kanya, it's your time, it's time for Malaysia to shine, and you got this. Sabi kong ganun sa kanya. I'm rooting for you, and I believe in you. Sabi ko sa kanya ganun. And she's very, very thankful. Napakabait niya. So, sa totoo lang, no? Well, at least Miss Charm chose a beautiful and a smart, no, winner. So doon pumuntos sila sa akin, no. Well-deserved ang queen ng Malaysia, no, si Miss Charm 2024. Nakakatuwa, no. And to the Philippines, of course, Kayla Jean Carter, for representing our country, the Philippines, very well done. And thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for Thank you so much. Ayan, sorry. Tumalsik yung laway ko kasi.
Thank you so much to you, Kayla Jean Carter, for representing our country. The Philippines, talagang inilaban mo ng bonggang-bongga ang Pilipinas. Nakita namin yung lahat. We are so proud of you. Mabuhay ka at mabuhay ang gandang Filipina. Jiwa! Well, we're so happy for you. So kung yung mga nambabash sa'yo, hayaan mo lang sila. Wala naman silang naiambag sa yung laban dyan. Dyan sa home of the cooking show. Charot. So ito na nga mga buweks, no, ang ikinagagalit at talagang ikinaiinit ng ulo ng mga Indo dahil sinasabi nga ng mga Vichin na sila na daw ang powerhouse sa mundo ng pageantry sa Asia. Diba? Nakakaloka naman ito. You're the power host, I think, no, not the powerhouse. Diba? Legit lang naman na winner ng Vietnam na walang luto ay yung Miss Earth, diba? Siya lang talaga nung, anong tawag dito, nung 2018, no? Si Pong Kan. Ayan, talagang hindi yan luto. Magaling talaga siya, no? Yung Miss Earth, diba? At saka yung Miss International 2024, ayan. Sila yung talagang, deserving talaga, no? Kapag ang Vietnam talaga, ay nako, is always handling the international pageant, talagang ipupush nila na powerhouse country talaga sila, no? Kasi nga pinapasok nila yung mga kandidata nila sa top 5, di ba? Para mag-place. So, parang in the way of her queen enter to the top 5. Parang ganon, di ba? That is why yung manipulation na ginagawa nila, no? Talagang halatang-halata na no? Is easy to make into the titles, no? Nahiya pa sila talaga kagabi. Talagang oh my God, it's not fair. It's not fair talaga, no? Yung mga galawan nila, no? Nakakatawa itong mga Vichy na ito. Ang dami nilang insecurities, no? Tapos ngayon kiniklaim nila na powerhouse na daw sila, no? How can you call yung Vichy, no, na powerhouse if they are afraid of what Philippines could give? That's why they don't include a Philippines, no? Sa mataas-taas na rango, di ba? In their pageant, di ba? Kasi nga, takot sila. Takot talaga sila sa Philippines, no? Mataas ang galit nila at ang insecurities nila sa Philippines. Well, powerhouse, ano to? Powerhouse of pageant host country. Ganun ba, di ba? Nakakaloka. Powerhouse of cooking show. Pwede pa ito, no? Vietnam, the new chef in cooking pageant, di ba? Nakakaloka. They are obviously hungry for the crown. To be honest, no? Tayo hungry tayo sa crown, uhaw tayo sa corona, pero hindi tayo mga mandaraya. Sa totoo lang, no? They are forcing to drop their position. Parang ganun yung nangyayari, eh. Etong taon na ito, no? Etong taon na ito. Even though na masasabi mong hindi deserving, di ba? Hindi deserving sa spot. Like yung parang iisipin mo, unexpected talaga eh. 'Di ba? Very unexpected. Nung 2008, nung nag-host yung, anong tawag dito? Yung nag-host yung Vichin, kung hindi ako nagkakamali, no, na Miss Universe, kung napanood nyo yun, no? Yung nanalo yung nasa Vietnam ngayon, sino ito? Yung may ayaw kay Pia Wurtzbach dati. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Medyo mataray yung niya, yung itsura niya. Basta yun na yun. Ito yung Miss Universe na hindi ko gusto, yung Canadian. Sino ba ito? Nakalimutan ko, maalala ko yan mamaya. So, ayun, kung natatandaan nyo, kung napanood nyo yung Miss Universe 2008, nag-host din yung Vichin. Di ba yung niya doon, yung kumbaga yung placement niya sa top 15, di ba questionable din yun? Kung natatandaan nyo, questionable din yun eh. Ano bang pangalan yun? Wait, tingnan ko lang, no? Hindi ko siya makita. Basta yun na yun. Hanapin nyo. 2008 Miss Universe. Nakalimutan ko yung pangalan niya, nakakaloka. Ayaw nito si Pia Wurtzbach. Nung nanalo si Pia Wurtzbach. Nung 2015. Ayaw niya. Kaya binash to ng mga Pilipino eh. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Nasa isip ko eh. Kumbaga, isa siya sa mga judges nung huling Miss Charm. Nung nanalo si Brazil. At siya yung nagtanong kay Brazil. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta ayun, siya yung winner. Taga Canada. Siya yung huling-huling Miss Universe title holder
from Canada na naka-base na siya ngayon sa ano, sa Thailand. Nakalimutan ko yung pangalan niya, punyeta. Kanina ay hindi ba? Hindi na kasi siya lumalabas sa ano ko sa Instagram feeds ko. But anyway, ayun nga no. Well, nung time na yon 2008, talaga yung result ng ano yung placement ng Vichin no sa Miss Universe na ginanap din sa Vichin. Yung placement niya na top 15, talagang questionable din yun. Grabe no. Ang tagal na pala nilang ginagawa itong mga mekos-mekos na ito, nakakaloka. Lutuan blues ang nangyayari dito sa Vichin kapag sila ang ano, host country, 'di ba? Powerful ang kanilang cooking show na galawan, 'di ba? Manalo muna kayo sa Miss Universe, 'di ba? Bago niyo sabihin powerhouse na kayo, 'di ba? From Daya, from Daya, tapos winning streak yung datingan nitong Vichin, no? From Daya, winning streak, no? So much talaga ang kanilang ang kanilang mga, anong tawag dito, rekado, no? Kompleto sa rekado sa kanilang pagluluto sa entire pageants. Nakakaloka. Made in Vichin talaga ang datingan, no? Is that normal pa ba? Normal pa ba itong ganito, 'di ba? Nakakaloka sa mundo ng pageantry. Nakakaloka. Grabe yung garapala ng token, no? Placement. Placement nila nakakaloka. Walang mintis. Ang tira ng mga Vichin, pasok lahat, di ba? Bullseye! Kumbaga, wala na tayong magagawa, mga Bex, no? Wala na tayong magagawa. Kahit na sabihin mong high caliber yung ipapadala natin at talagang the most prepared candidate, no? Ang pambato natin. Tapos sa Vichin, ay nako. Parang ang magiging dating parang pakonsuelo na lang ito para, ano mo yun? Tapos magpe-placement sila, no? Siguro ipapasok tayo ng first cut, second cut, parang pakonsuelo katulad ng ginagawa ni Halu. Ni Halu sa Philippines, sa Miss Universe, no? Tapos sila pala yung magpe-place, 'di ba? Nakakaloka. Kasi sila yung host country, sila pa yung may-ari ng ng pageant, ng organization, no? At sila ang gagastos ng bongga doon. Kaya mahihiya naman yung organization, nakakahiya naman sa kanila, 'di ba? Tignan mo sa sa Miss Earth, 'di ba? Kumbaga nung nag-place tayo, 'di ba? Nung ganyan-ganyan, 'di ba? Nag-place tayo tapos binansagan din tayong cooking show, yung back to back yung Philippines, no? Parang ang dating ginagantihan yata tayo ng mga Vichin, ng mga Indo tsaka mga Chay-Chay. Nakakaloka, no? Parang hindi nila matanggap na nag-back to back yung Philippines kasi magaling talaga yung Philippines. Nung year na yun, no? Nung nag-back to back tayo sa Miss Earth. Hindi nila matanggap yun, di ba? Well, power host of Asia ang Vichin. Sa totoo lang, no? Nakakaloka ito mga Vichin na ito. Talagang wag na kayong magtaka. Baka mamaya sa mga susunod na taon, mag-host na naman sila ng pageant nila. Magta-title ang Vichin dahil bibilhin nila ang corona sa organization. Sa panahon ngayon, hindi na imposible mangyari yan. Dumating ang pandemic, lahat ng bilihin ngayon, mahal na, di ba? Lahat ng presyo ngayon, mahal na. Lahat ngayon, nadadaan na sa pera. So, hindi na malabo yan, di ba? Ang daming ang daming datong ng Vichin, di ba? So, ayun mga Brex, nag-check ako, no? So, chinek ko, yung 2008, yung sinasabi ko kay Vichin na nag-play siya sa, sa top 15, na ginanap ito sa Vichin din, no? Sa Vichin din, no? Noong 2008. Di ba, questionable nga yun. Hindi pala si, hindi pala si Canada yung winner doon. Si yung iba yung nasa isip ko, yung si Canada na sinasabi ko, na nag-title na Miss Universe from Canada, na ayaw si Pia Wurtzbach. Nung time ni Pia Wurtzbach. Sa Thailand pala yun ginap, yung hinos yung Miss Universe nung time na yun. Doon siya kinoronahan, and then na-in love siya sa Thailand. Tapos hanggang ngayon, nandun na siya sa Thailand. Nakalimutan ko yung pangalan. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta isa siya sa mga judges nung Miss Charm nung nanalo si Brazil. Tapos siya yung nagbigay ng question kay Brazil, parang gano'n. Sa Miss Charm, nung huli. Tapos, yung sinasabi ko, nakasabayan ni Vichin, na nanalo nung 2008, si pala yun, si Diana Mendoza. Si Diana Mendoza, kung hindi ako nagkakamali. From Venezuela, ayan, no? Kinorek ko lang. Chinek ko Mahirap kasi baka mamaya sabihin nyo anong tawag dito? Mali yung winner ko nung nung time na yun. Well, mali talaga. Hindi talaga si hindi si Canada. So, si Canada,
nanalo siya sa Thailand. Nakalimutan ko lang kung anong taon. 2005 ba? Wait lang check ko nga. Um, Sino ba yun? 2005 siya kung hindi ako nagkakamali eh. Miss Universe. Miss Universe. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Verse 2005. Alam ko 2005 siya eh. Ayun, eto na. Nakita ko na. Si Natalie Glebova. Ayan ang sinasabi ko. Naisip ko, akala ko doon siya nag-title sa Vietnam. Hindi. So, noong 2008, ayan na, si Diana Mendoza, yung kabatch ni Vichin na ginanap sa Vietnam, yung host country. Tapos questionable nga yung pagkakapasok ni Vichin sa top 15. Ayun. So, ngayon, etong si Natalie Glebova naman na sinasabi ko, siya naman yung ayaw si Pia Wurtzbach nung nanalo si Pia Wurtzbach nung 2015. Kaya binash siya ng bonggang-bongga. Kaya tignan nyo yung following niya sa Instagram, hindi pumapalo. Talagang lang, hindi siya umabot man lang ng Ilan na ba yung niya? Following niya. So, eto naman, yung nanalo naman siya, ginanap naman siya sa Thailand. Tapos ngayon nasa Thailand pa rin siya. Doon na siya tumira since after nung reign niya, nung mga 2006. Ayan. Kasi na-in-love daw siya sa Chai Chai. Ayan, no? Tapos, ayun, hindi pumapalo yung kanyang following. Hanggang ngayon, parang ayun, hindi man lang siya umabot ng million, no? So, parang dati, umakyat naman pala, 311,000 na. Dati yan mga 220,000 lang nung finalo ko siya. Ato napansin ko to, no, nakita ko to dati, yung, alam mo yung mga Vichin, yung mga Chai-Chai, singit ko lang, no, pag inaayusan talaga nila, meron silang meron sila talagang parang pattern. Ganun din yung mga yung mga Vichin no. Halimbawa, katulad kagabi si reigning queen ng Miss Charm, 'di ba nagmukha na siyang Vichin? Nagmukha siyang Vichin do sa opening, no. Tapos eto yung ayos naman dito ng mga Chai-Chai kay kay Natalie Glebova. Para naman na siya ditong si Tunying, si Antonia Porcel, diba? Oh. Nakakaloka, diba? Ganyan ang alam nilang parang lang sila, nag-i-stick lang sila sa styling na iisa, no? Hindi katulad sa Pilipinas, ang dami nating styling pa iba-iba, di ba? But anyway, ito na nga no mga buweks, nakakaloka naman ito. Nagreklamo daw pala mga Hindu, sinasabi nila na cooking show ang nangyari sa, alam niyo na, no, sa Miss Charm kagabi. Cooking show daw. So ngayon, ayan ngayon alam nyo na yung pakiramdam, di ba? Nang binabas nyo na laging reaction namin kapag hindi kami nananalo or hindi man lang nagpe-penetrate ang Pilipinas. Dati sinasabi nyo na, may mga comment din sa Instagram ko, sinasabi nila na kapag hindi nananalo ang Philippines, sinasabi laging cooking show. So ngayon, alam nyo na ang pakiramdam. So ngayon, nanggagaling na sa sarili nyo mga bunganga yung salitang cooking show kasi nga, pinaimbornal sa top 3 ang kandidata nilang si Indu. So ngayon, nag-turntable na, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya ang sinasabi ko rin sa inyo, mga buweks, di ba, pag may nako-comment sa inyo, sasabihin, bobo yung Indonesia, bobo yung Chai-Chai, bobo yung Vichin. Sinasabi ko sa inyo na wag nating sabihin ganun kasi, bilog ang mundo, hindi imposibleng mag-turntable, baka mamaya tayo naman yung mawala ng mga high caliber na kandidata, baka mamaya dumating naman yung, although medyo malabo naman yun, no? Baka mamaya dumating na tayo yung maging mahina sa communication skills, pero ang gaganda ng kandidata natin, pero sila tamang ganda lang, pero matatalino yung kandidata natin. Kaya wag tayo masyadong, alam mo yun, masyadong, anong tawag dito? Nagbubuga ng mga lang, no, ng mga hindi kaaya-ayang katulad nito na, alam mo yun, sinasabi nila na tayo daw, pag hindi tayo nananalo, ganyan-ganyan, puro cooking show daw yung sinasabi natin. Ngayon, di ba, bumaliktad ang mundo. Di ba, bumaliktad na ang mundo. Sila na ngayon ang nagsasabi na cooking show, ang pageant, di ba? Kaya wag nating sabihin yung mga kapitbahay natin na mga bobo. Kasi for sure, yung mga yan, may rin yan, meron din yan ito. Kaya lang siguro, tulad nga ng sinabi ko sa inyo dati, hindi sila
yung language barrier, for sure 'pag itong mga nagsalita ito ng language nila, they definitely know how to, um anong tawag dito, express yung kanilang sagot 'no, sa Q&A. Nahihirapan lang talaga silang express yung alam mo yun, kasi nga English language, gano'n 'no. But anyway, katulad si Indonesia kagabi 'di ba, ang ganda ng bugahan niya kagabi, so bet na bet ko siya doon. So gano'n, ngayon sila na nagsasabi na cooking show 'di ba, hindi na ang Philippines. So ngayon, alam na nila, ramdam na nila yung pakiramdam 'pag niluto ka sa beauty pageants, 'di ba? So ngayon alam na nila, naluloka na sila ngayon 'no? At least yung Philippines tayo 'di ba, marunong tayong tumanggap ng pagkatalo 'pag alam natin na talagang hindi naman tayo talaga sobrang deserving na ano, ganyan-ganyan. Lalo na 'pag ito yung host country nga, mga ganyan-ganyan, eh, hindi na tayo umaasa, 'di ba? So, dapat ayan din ang matutunan nila, 'di ba? To be honest naman talaga, mas deserving naman din talaga si Indonesia din kasi. To be honest 'no, kaysa kay Vichin. Okey lang 'yan mga Indu, okey lang 'yan, gano'n talaga sa mundo ng pageantry 'no, may natatalo, may nananalo. At least naka-top 6 sila, 'di ba? Mas mataas pa rin sa Philippines, 'di ba? Hindi daw kasi naka-fully paid ang ano, charot. May nag-comment dito, hindi daw fully paid. Well, anyway, Vietnam at Indu, sige mag-away kayong dalawa, bahala kayo sa buhay niyo, 'di ba? Eh, dati itong dalawang ito mag-best friend, ngayon brutal na sila magkaaway, nasira ng relasyon nila dahil sa ano, sa pageantry, 'di ba? Dahil dito sa Miss Charm, kumbaga yung candidates nila parang hindi naman nag-aaway-away pero sila nag-aaway-away, 'di ba? Only in ano lang 'yan, Southeast Asia 'no, nakakaloka. Ay nako, nasanay kasi sila 'no, sa mga mekos-mekos na pageant 'no, na ayan mananalo sila 'pag may mekos-mekos yung pageant, yung may mga lutuang ganyan. Tapos kung siyempre kung yung price, eh, is right naman 'no, ngayon, eh, siguro pinaimburnal talaga sila ng Miss Cosmo, ng Miss Charm kahit na maganda-ganda yung bayad nila. Siyempre priority ng ano, ng Miss Charm organization ang kababayan nila, 'di ba? Hindi sila, 'di ba? Kahit na siguro nagbayad sila 'no, kaya masakit sa pakiramdam nila ngayon. Masakit sa ano ba 'yan, masakit sa pakiramdam nila 'yan ngayon, 'di ba? Karma. Nakarma na itong mga ito, 'di ba? That's good. Good for them para alam nila yung pakiramdam, 'di ba? Mga itsuserang palaka kasi itong mga ito, eh, kayo-kayo na lang, eh, naglolokohan pa kayo, Diyos ko. Tapos ito pa nga yung nakita kong balita kahapon lang mga Buweks 'no, nag-goodbye sa Miss Charm. Ito, nag-goodbye Miss Charm ang Puteri Indonesia, 'di ba? Immediately dahil daw ayan kasi nga eliminated sa top 3 ang Indu, nakakaloka, 'di ba? Kasi nag-post yung ano, eh, anong tawag dito, yung head ng Puteri Indonesia 'no. Sabi doon, eh, Miss Charm has been deleted from their profile. Nakakaloka. Nakakaloka si Angkas. Angkas yung pangalan ng national director, 'di ba? Sabi, eh, I have heard that Princess could possibly take over the Miss Earth, sabing gano'n 'no. So parang anong tawag dito, yung ano daw nila, hindi ko maintindihan kung yung reyna nila, eh, ilalaban sa ano, sa Miss Earth kasi maganda naman talaga yung bugahan ni Indu, in fairness naman 'no. So parang gano'n yung mga kumalat-kalat na balita 'no, pero siyempre aabangan pa rin natin 'yan 'no. Eh, binura nga, eh, tinanggal nga ni ano, ni anong tawag dito, parang yung national or yung may-ari yata ng Miss Charm, tinanggal yung parang hindi ko maano kung yung Miss Charm, kung si Angkas hindi, si Angkas yata yung nagtanggal ng Miss Charm, doon yung parang sa bio niya. Tapos yung ano, yung Miss Charm tinanggal din. Si Indu, parang gano'n. Basta bahala sila, labo-labo na sila 'no. So, nag-goodbye itong mga ito, pero may mga bali-balita na nagbalik daw. Siguro nagkaliwanagan, bahala sila sa buhay nila. Basta ayun, nag-goodbye ang Puteri Indonesia sa Miss Charm agad-agad, 'di ba, nakakaloka. Dahil nga sa pagkakaligwak ng Indu kagabi, nakakaloka. Ano 'to, nasayang ba ang ibinayad nila? Deserve naman ni Indonesia talaga, to be honest, na maka-enter sa top 3 'no. Pero ngayon ayan, napatunayan na nga 'no, ng dahil kay alam niyo na 'no,
parang napatunayan na ng dahil dito kay Princess Doraemon, no? Dahil hindi nga si judge dyan, napaimburnal sa top 3 si Indonesia kasi nga sinasabi nila na lucky charm daw ng Indu si Doraemon, di ba? So, ayun wala dyan si Doraemon nandyan si Antonia Purcell. Kahit nga, in fairness kay Antonia Purcell, kudos kay Antonia Purcell. Talagang hindi niya inano si Chai Chai, di ba? Talagang siya, naging fair and square siya, no? Ayan, dapat kung iisipin niyo itong mga ito parang hindi rin sila sports, no? Parang biglang hindi lang, ay nako, sumasakit ang ulo ko. Hindi nila matanggap na natalo sila, no? Parang, ay nako, wag na sana silang sumali kung ganyan man lang din sila, no? Hindi sila marunong tumanaw ng pagkatalo, no? Hindi sila sports. Kung ganyan lang din lang sila, no, sa mundo ng pageantry, talagang, ay nako, parang kung iisipin mo, ganyan na talaga ang buhay sa pageant ngayon, no? Pag, pag hindi nanalo, ganyan-ganyan yung gagawin nila. Pag natalo, biglang magka-cancel ng franchise, parang si Myanmar din, 'di ba? Na yung national director ng Myanmar, 'di ba? Nakakaloka magda-drop ng franchise. Ganyan na ba ngayon? Nakakaloka naman. Masyadong mataas na ang ego ng mga bahay natin. Sana wag naman yang gawin ng Pilipinas, no? Well, tayo kasi marunong tayong tumanggap ng pagkatalo eh. Pag masyado kasing mataas, mga buweks, no? Ang expectation, sigurado yan. Hindi makakarating sa dulo, sa totoo lang, no? At kung hindi pa naman lalo na kilala, pagdating sa pageant, no? Yung pag sinasabi nila powerhouse din sila, ganyan-ganyan. Hindi naman totoo yun, no? Wag nang masyadong mag-claim na powerhouse kayo. Kasi kung hindi naman kayo powerhouse, talagang lalagap. Ibig sabihin, kung hindi naman talaga kayo powerhouse, tapos lumagapak kayo ng bonggang-bongga sa imbornal, talagang masaklap yan at nakakahiya. Yan tuloy, no? Nakakahiya. Parang ngayon, yung labanan ngayon ng mga Asian country, kapag naligwa ang delegates nila, ano ba yun? Ano ba yung tawag dito? Delegates, no? Kapag naligwak yung delegates nila, or yung kandidata nila, ililigwak din nila yung franchise, di ba? Kachipan. Kachipan talaga, no? Anong nangyari sa Asian Beauty? Puro pera-perahan na lang yung nangyayari para manalo yung candidate nila, di ba? Nakakaloka. Okay lang, hayaan nyo yung mga Indo kung ayaw na nila sa Miss Charm. Hindi naman din siguro sila kawalan sa Miss Charm, di ba? Kasi parang itong mga Indo na ito feeling strong din di ba? Hindi gumana yung magic ni National Director sa Miss Charm, di ba? Pero sa akin talaga, personally, si Indonesia talaga, she's very, very deserving talaga, no? Na mag-penetrate sa top 3 kesa kay Vietnam talaga, no? Than Vietnam, to be honest, no? Pero, syempre, eto kung iisipin mo, kahit na para sa akin, no, for me, na sinasabi ko mas deserving si Indonesia makapag-penetrate sa top 3 than Vietnam, kahit na ganon, pero wala siyang, kumbaga hindi niya deserve mag-inarte ng ganyan, no? Yung may paiyak-iyak pa siya. Tapos nag-walk out pa nga daw ito, hindi niya deserve mang ganyan-ganyan, Diyos ko. Di ba? Kachipan ang dating. Pati yung galawan ng national director ng Puteri, di ba? Hindi nila deserve magagaganyan. Parang ang laki naman na ng nila sa pageantry. Nakakaloka. Wala pa nga silang Miss World, wala pa silang Miss Earth, wala pa silang ibang title diyan, no? Nakakaloka. Wala pa silang mga anong tawag dito, hindi pa nila nakukumpleto yung Big Four major pageants. Nakakaloka. The real example of low class ang ginawa na ito ng anong tawag dito, ng Puteri Indonesia, no, sa Miss Charm. In fairness naman, no, syempre mali naman yung ginawa nila doon na, alam niyo, nag-drop sila agad ng franchise. Parang nagmua talaga silang loser, no? Real example of low class itong galawan nila, no? Well, ayun nga, no?
if no Nguyen, kung walang Doraemon talaga diyan, eh, no crown, 'di ba, to win ang Indo. Ganun talaga, 'di ba? Bitter talaga itong mga ito, 'no? It's because parang talagang always kini-claim na nila na they are powerhouse, eh, 'no? Country in pageantry, sa mundo ng pageantry. Instead na parang they are Power Ranger, 'di ba? Or ano ba, power bank, power charger, charot. Wala pa nga silang Miss World, Miss Universe, Miss Earth, nagagaganyan na sila. Now, ayan, no? Yan na talaga, no? You deserve what you get. Talagang super karma na ang dumating sa kanila, no? For being arrogant. Kasi mayayabang itong mga ito, eh. Ano tawag dito? And proud, no? Being arrogant and proud. Sobrang proud nila sa nila, sa mga, anong tawag dito? Mga kaganapan nila. Ang mga walang kakwenta-kwenta. Accept your defeat. Ganun lang yon, no? Talagang yung pag-accept ng defeat, yun talaga yung queenly talagang masasabi. Itong galawan nila, eh, talagang pa-imburnal, hindi nakaka-queenly talaga, no? To be a loser and bitter, like, ay nako, grabe. Itong mga Indo na ito, no? Di na lang hindi lang nakapasok sa top 3, nag-goodbye agad. Agad-agad, nakakaloka. Ang OA naman itong mga ito, pati yung national director ng Puteri Indonesia, nakakaloka. Ang Philippines nga, hanggang 20 lang ang pinasok, hindi naman kami nag-goodbye, jiwa. Grabe naman itong mga ito. Anong gusto nyo? Every year, kayo na lang ang panalo? Eh, di kayo na gumawa kayo ng sarili nyong pageant para every year, kayo na rin ang panalo, di ba? Tulad ng mga Vichin, mga Chay-Chay, gano'n. Mag-unite kayo na lang maglaban-laban, di ba? Paikutin nyo yung corona sa mga ulo ng mga kandidata nyo, gano'n. Bahala na kayo sa buhay nyo, di ba? Nakakaloka itong mga kaganapang ito ng mga bardagula ng Indo at mga Vichin. Nakakaloka, sila na lang, eh, 'di ba magkakakampi nga yan dati, ngayon sila na ngayon na magkaaway, ayan. Namarkahan na sila sa isa't isa. Nasira na ang kanilang samahan. Well, good luck, 'di ba? Ganun talaga, no? Eh, bilog ang mundo. Bilog ang mundo, mga buweks. Ayan. Ngayon sila na ang nagbabanggaan talaga. Hihintayin natin yung mga Chay-Chay sa mga susunod na pageants, no? Dati Chay-Chay naman at saka at saka Vichin, eh. Ay hindi, Chay-Chay at saka Cambodia, 'di ba? Ang nagbabardagulan nung last year yata 'yon. Hindi. Cambodia at saka Vichin pala. Sa Miss Grand International nung last year sa bansang Vietnam, kasi hindi matanggap ng mga Cambodians na nag-runner up nga itong si Vichin. Sa Vietnam ginanap yung MGI. But anyway, nakakaloka itong mga ito. Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mahaba-haba ito. Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!